Guys, nandito ako. Nagtitinda ako dito sa aking mga paninda. Bili na kayo, mayroong tuyo, mayroong suka, mayroong asukal. Ayan. No, magtitinda muna ako dito. Pero guys, may guest ako dito. Ako pala yung guest dito. Ang guest ni ate dito sa bahay niya. So, ang asawa niya, nag-happy-happy sa loob. Oo, wising-wising siya dyan sa loob. So, ayan. May kanya-kanya kaming ano ngayon. Ano ba tawag dito? Oo. May kanya-kanya kaming obligasyon. Ano ba naman kayo? Mamarites lang kami ni ate. Ha? Kaya nga eh. Oh. Nag-open kasi ako sa kanya kasi nga ate nga siya eh. Yun. Ang babae ay naging single mother. Mahirap talaga makapaghanap yan ng partner. I swear. Sabihin nyo na ang una-una doon, na discrimination. Sasabihin ng pamilya ng lalaki na, ay, may ano na yan, ay, nakapag-asawa, marami ng anak yan. Naku, dagdag pa yan. May tawag pa doon, tema. May dagdag, may dote. Ano ba yun? May dote na. Oo, may aalagaan ka pang dagdag. Imbis na siya lang, mayroon na, kasi may ano pa, kasi may anak. Yun. Pero guys, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo ha, kung bakit mahirapan ang mga lalaki na asawahin nila ang babae naging single mother. Kasi alam ng mga lalaki na capable, independent, too much ang mga babae na naging single mother. Yon, alam nila yon. Oo. At higit sa lahat, maaapakan ang ego ng mga kalalakihan. So sa amin naman mga babae, alam niyo kung ano naman doon, kung bakit mahirapan kami na maghanap ng mapapartner namin. Ano ang mas mahirap sa amin? Na ipagtiwala namin ang buhay namin at ang buhay ng mga anak namin sa lalaki na nagkakagusto sa amin ng ganun lang kasimple. Marami kaming hinahanap na qualification dyan guys sa lalaki na gusto namin makasama sa buhay. Una-una, siya ba ay good provider? Hindi niya man yan mapoprovidean ang lahat ng pangangailangan ng mga kapritsyuhan namin, kapritsyuhan ng mga anak. Pero yung pinaka-basic na kakailanganin sa loob ng bahay, mapoprovide ba niya yan? Na makakaluwang-luwang, syempre, mag-aasawa ka lang din naman na hindi naman makatulong sa'yo naman pala financially, di wag na lang. Diba? Pangalawa, yan ba ay may good attitude? Na hindi niya gagawin sa iyo ang ginagawa ng dati mong ex. Yan ba? Kasi kung ang ex mo before ay nangbababae, nagsusugal, nagda-drugs, syempre alamin mo rin kung ito yung next na ano mo na manliligaw, next na suitors, o ayun ba ay walang bisyo, yun. Pangatlo, baka nananakit. Baka naman hindi ka maalagaan, kung may sakit ka, mapabayaan ka. Tapos, kumbaga hindi ka ipa-prioritize. Di ba? Ay, may nakalimutan ako. Alam niyo ba kung ano pa tinitingnan naman ng mga babae din? Ang next namin na pakikisamahan na lalaki na kasama sa aming mga anak, mabait ba ang pamilya? Mabuti ba ang pamilya mayroon siya? Yon, isa yon. Isa yun sa tinitingnan namin na baka naman mapahamak kami ng mga babae at ang mga anak namin kung papatulan namin yung isang lalaki na mayroong mga pamilya, mayroong mga anak or mga magulang na my God, magiging karibal pa namin. So marami kaming kinoconsider. At higit sa lahat guys, ito pa ha, kami mga solo parents, sanay na kami na gagawin namin ang lahat ng mga bagay na kami lang. Kasi sanay kami na wala na kaming asawa eh. Walang partner, di ba? Wala kang partner na pwedeng gawin ang mga bagay na yan kasi trabaho nila na yan, pero nagagawa mo na babae. Kung pipili ka ng isang lalaki na wala namang alam, kahit magpukpok ng pako dyan, hindi rin yan tama. Hindi rin siya maganda. Kasi, sa aming mga solo parents, yes, kami mga solo parents, ang gusto namin na yung marunong. Oo, hindi na kailangan turuan at may initiative na
kailangan gawin niya tong mga bagay na ito. Pero kung pasaway pa siya, masaway pa siya sa teenager wag na lang. O, di ba? Lalaki na niligaw sa akin. Hindi ko hinuhusgahan yan kung hindi ko makilala. Kailangan kilalanin ko siya. Of course, ibo-boyfriend ko talaga siya para makilala ko kasi hindi ko naman niya makilala kung hindi ko siya i-boyfriend eh. Pag once makilala ko na siya, tapos na agad. Alis agad sa buhay kasi oo. Di ba? Hindi pwede yun na pagtiisan ko. Yes, hindi pwede. At saka, alangan naman magpapailalim ako lagi, magpapamanipulate ako lagi sa naramdaman ko na mahal ko yung tao na alam ko naman, hindi ko naman siya pwedeng, pakisamahan ng maayos kasi may attitude. Hindi, di ba sabi ko sa'yo, si ganito, nakasimangot lagi, hindi nakipag-usap, ang OA, di ba? Sino kayo may gana dun? Di ba? And then, di ba nakasimangot pero seryoso masyado tapos bila-bila mayroon naman ang isa naman, ito naman sana guys, mabait naman sana, kaya lang sobrang mabait na binabastos na ng anak, iniinsulto ko baga, walang respeto mga anak, tapos kinukuha lagi ang pera. Oo, sobrang bait naman, walang backbone. Para siya ng anak. Yung sa isa naman, ay ayaw ko yun, nakasimangot lagi, miserabling buhay. Hindi marunong makipag-usap, Diyos ko, ayaw ko yun. Ang OA. Tapos ang dito naman ang isa, ay gusto ko yan kasi mabait siya, maraming skills. Pero, no backbone kasi, naku, ina-under ng mga anak. Oo, sunod-sunuran sa anak. Tapos, lahat ng pera niya, hinahanapan siya na kinukuha pa yung pera niya. My God. 56 years old na siya, guys. Ginaganon pa siya ng mga anak niya, ha? Kaya nga, di ba? Binabantayan pa pag pumunta sa bahay. O, baka pupunta na naman doon. Ganito, ganyan, yon. Binabantayan kasi baka makabuntis siya, baka mapikutan. Mapikot. Yun, ayoko naman ng ganun. Walang backbone. Oh. Na-realize ko na ang gusto ko pala, yung isang lalaki na masarap kausap, masaya kausap, kahit hindi ka mayaman, basta may trabaho ka lang. Masaya. Oo, yun yung masiyahin. Sasayaw-sayawan ka lang, sasalitaan ko, kwentuhan ka ng joke. O, diba? Ito na yun. Kasi at least palagi kang nakanganga. Kaysa nakasimangot. Diba? Oo. Ang gusto ko pala yun sa isang lalaki na pakisamahan ko. Yun yung talagang masaya ang puso ko. Yun yung nakaka-relate. Oo, nakaka-relate ako sa kanya. Nakaka-relate din siya sa akin. Kasi pareho kayo may past na ganon. So, yun pala yung gusto ko. Tapos, alam mo ba yun yung sasayawan ako sa harapan ko? Diba? Kasi, sa lahat ba naman na buhay, sa pang-araw-araw na buhay natin, guys, talagang stressful talaga. Pag init, may stress ka. Pag ulan, may stress ka. Pag wala kang ulam, walang bigas, may stress ka. Stress ka pa sa malagyan sa problem bahay. Kaya nga, diba? Wala ka pang bayad sa kuryente, may stress ka. Tapos, paano na lang pati sa asawa mo, ma-stress ka? Maglakad ka na lang sa daan kang maghanap na. Lakad ka sa daan, magsipa-sipa ng lata. Tayong mga kababaihan, ingat-ingat talaga tayo sa pagpili ng magiging partner natin ulit. Yung mga babae na naging solo parents, hanggang single parents, mag-ingat-ingat talaga tayo sa pagpili ng lalaki. Make sure talaga, kasi tayo naman ay naedad na eh. Tayo ay naedad na. Andis lang kung super ambisyosa ka, materialistic ka, na hindi ka satisfied sa ganun lang kasimpleng buhay. Ako, simple lang naman ang gusto ko, basta ako importante. Hindi na nga ako nangangarap ng mayaman, hindi pa ako mangangarap ng lalaki na magpapasaya sa akin. Basta ikaw, mamahalin ka na talaga. Oo, yung totoo talaga. Tingnan mo yung isa. Alam mo ba, gusto niya lang mag-asawa siya para may panglaban siya dun sa mga anak niya na mga, oo, yun ang maano ko sa kanya. Ano, gawin mo ako, ibabala mo ako sa kanyon mo. Yun ang ramdam ko dun. Maghanap siya ng mga babae na mababangis na. Maghanap siya ng mababangis na mga babae na walang God sa buhay. Kaya nga, yun ang hanapin mo, yung walang God talaga. Kasi kaya gawin ng mga magmumura, magsasalita na ng kaya gawin mo. Kaya nga eh. Walang tinatapos.